Narito pong News TV Quick Response Team sa Main North Avenue Station ng MRT kung saan nga po isang bagong crowd control scheme ang ipinatutupad. Sa bago pong crowd control scheme na ito ay binibigyan po ng hanggang 500 katao lamang o pinapaintulutan yung may 500 katao lamang sa MRT platform. At yun lamang po ang hinahayaan na kapag nakasakay ng mga ito saka po pinapakyat yung ilang iba pa mga pasahero. Kaya nangyayari po dito ay sobrang haba po ang pila ng mga pasahero na umaabot po, nag-aahas po yung pila ng mga pasahero dito, lalo na po tuwing umaga at hapon yung mga rush hour na tinatawag. At ngayon po ay hindi pa gaano dito pero maya-maya po sigurado po na ang pila po dito ay abot lagpas pa dito sa may hagdan ng MRT. Lunes pa nga po nang ipatupad itong tinatawag na crowd control scheme dito po sa MRT kung saan limitado nga po ang bilang ng mga pasahero sa platform mismo ng MRT para maiwasan ng siksikan at mabigyan ng patas sa pagkakataon ng mga pasahero sa ibang istasyon na makasakay. Dahil ang sinasabi nga po ay mula dito sa MRT Station North Avenue sa kauna-unahang station ay puno na agad pagdating sa ibang istasyon. At kapag nakasakay na sila, tsaka lamang papayagan na makapasok sa platform ang iba pang mga pasero. Abala naman ang dulot nito sa mga commuter. Kwento ng ilan, kung dati raw ay nasa 30 minuto lang tinatagal nila sa pila, ngayon inaabot na sila na may mahigit 1 oras. Marami tuloy sa kanilang nalilate sa kanilang mga destinasyon. Dito nga po sa North Avenue Station, kaninang umaga, bandang rush hour, mahaba at mabagal ang usad ng pila. Ang mga tao umabot po at naipon na rin sa sidewalk. At yun nga po ang isa sa mga ginagawa ng MRT ngayon dahil sinasabi nga po nila na pagdating sa mga susunod na istasyon gaya po ng sa may Quezon Ave, sa may MRT Kamuning ay wala na pong masasakyan dahil dito pa lamang sa North Avenue ay punong-puno na po ito pong mga train ng MRT. Pero ang problema naman po ay matinding abala naman ang idinudulot nito sa mga pasahero, lalo na swerte lamang po ngayon hindi pa umuulan o sa mga nakalipas araw ay hindi po umuulan, pero siguradong mas mahirap pong aabutin ng mga pasahero kapag umuulan na dahil kung yung bandang tanghali medyo mainit na po dito sa area, yun ang isa sa pinagtitiisan ng mga pasahero dito sa MRT. At hindi lang po dito kundi sa ibang mga istasyon kung saan po sila ay napipigilan na kagad sumakay o maghintay man lang sa platform na meron pong bubong. Sa ngayon po ay nakikita natin na itong maikling pila dito sa kilikuran ay para po sa mga sasakay ng elevator. Pero asahan nyo po maya-maya lamang na pagdating po ng mga pasahero dito ay siguradong ilang daang metro din ang abutin ng kanilang pila. At yun po ay kumbaga bumabali pa na pila para lamang makapaghintay ng kanilang pagkakataon na makasakay ng MRT. Ito po'y kuha kaninang umaga at makikita nyo ang mabagal na pag-usad ng mga pasahero para lamang makasakay ng MRT. At ito po yung sitwasyon nila kaninang umaga. Nakunan po yan ng kasama natin sa GMA News. At yan po ang binabanggit ko, maswerte pa at hindi umuulan. Dahil pag umulan po yan, ay siguradong mas mahirapan po yung ating mga kababayan na mananakay po ng MRT. Sa puntong ito, makausap po natin ang Director for Operations ng MRT, si Ginoong Renato San Jose. Director, magandang hapon po. Magandang hapon din po sa iyo. Opo, at sa ngayon po ba, ito po bang pinatutupad yung crowd control scheme temporary lang po o ito'y pang matagalan na po? Unang-una po, gusto ko lang linawin na wala pong panibagong crowd control scheme na ginawa yung MRT. Ang ating pong ginawa ay iligpitan lang po natin yung pagpapatupad ng pagpipila sa ating pagsakay sa MRT. Kasi kung ating pong maaalaala, ay kung nakapunta na po tayo sa North Avenue Station, tuwing umaga po, pagka rush hour natin, yun po ay sa bandang mga alas 7 hanggang alas 9 ng umaga, yung mga pasahero po natin, pati po yung mga exit areas natin at mga emergency stairs, ay marami na po ang mga pumipila at pumasok ng istasyon. Kung saan po ay napupuno na masyado yung ating platform,
na medyo hindi po siya maganda para sa safety ng ating mga pasahero. Kasi kung magkaroon po tayo ng, so wag naman po sana, ng stampede or kaya ng anumang pangyayari, ay wala na pong malalabasan yung mga tao. So ang ginabuti po ng MRT na itama po yung pagpipila ng mga tao at huwag pahintulutan na o itolerate na pumapasok at pumipila dun sa mga emergency at exit area. Opo. Director, yung plano po na pagdadagdag ng bagon o yung mga train po ng MRT, ano po bang nangyari na doon? Ito po, bigyan kita ka ng konting background. Ang isang tren po ng MRT ay may 3 bagong na dinudugtong-dugtong. Bawat bagong po ay pwedeng magsakay ng hanggang sa 394 na pasahero. So, ibig sabihin po nun, ang bawat tren ay may sakay lamang na 1,182. Ang ibig pong sabihin nito, sa bawat isang metro kwadrado na space sa tren ay meron na po tayong 8 na tao, 8 persons per square meters na po yan. Yan po, kung susumahin natin sa isang buong araw, ay nag-equate po yan sa capacity na 540,000 passengers pwede natin sakay. Subalit po sa ngayon, ang naisasakay na po ng MRT ay higit na po 620,000 sa isang araw. So kaya po talagang naandun po yung pagsisikip at paghahaba ng pila dahil sobra po talaga ang dami ng mga pasahero natin. Ito po yung dahilan kung bakit sa North Avenue Station ay nagiging mahaba yung pila. Sa umaga po lahat ng tao ay gustong pumunta ng south, papunta po ng south. So kung titingnan po natin, 4 na stasyon po na malalaki ng MRT going south ang sinasakyan ng mga tao. Magmula po ito sa North Avenue Station, ang pasahero po natin dyan ay umaabot ng mahigit sa 10,000 bawat oras. Ang susunod po niyan ay ang Quezon Avenue, GMA Kamuning at saka ang Cubao Station. Lahat po yan ay talagang napakarami po ng pasahero. So ngayon, kinakailangan po natin ng mas maraming tren para po ay mailipat o maibiyahe natin yung mga pasahero natin. Na ngayon po meron lang tayong 73 cars na kaya pong mag-transport ng 540,000 passengers. Ang DOTC po ngayon ay nagkaroon na ng pag-bid ng panibagong 48 na bagon para sa MRT3. Ito po ay magdadagdag ng 60% na capacity para sa MRT3. Kaya lang po, ito ay hindi po tulad ng pagpili ng kotse na mapukuha kaagad natin. So aabutin pa po tayo ng mga 2 to 3 years bago po natin maramdaman yung pag-deliver ng mga bagong mga. Opo, pero Director, maliban po dito sa pagkontrol ng pila, no? Wala ho ba kayong ibang naiisip na paraan para, kumbaga parang doble torture naman ho yata yung nangyayari sa mga kababayan natin dahil pag minsan, pag tumirik yung tren ng MRT, talagang problema pa rin. Minsan umuusok. Totoo po yun. Ngayon naman pila. So, hindi po natin wala ho bang paraan para mapabilis po itong Hello? Totoo po yun na actually hindi po kami sa aming mga mananatay dahil sa mga pangyayaring ito. Dahil alam naman po natin na kapag tulad po halimbawa ng pagbili ng ordinary kotse, kung ang kotse ay gumagamit ng tao lamang, matagal po ang buhay ng isang kotse. Pero kung iyon po ay ginagawa natin sa atin, mabilis pong masira. Sa totoo po talaga ang kakulangan natin ngayon ay ang capacity ng MRT3. Wala po ibang makakapagtugon sa kahirapan po ito, kundi ang pagdagdag ng mga tren para madagdagan natin ang mga pasahero pwedeng sumakay sa MRT at maibsan yung sobrang sika. Opo. Yung pong proyekto, Director, para ma-improve itong serbisyo ninyo sa MRT, meron ho bang paraan para ma-fast track? Kumbaga maging priority? Kasi malaking tulong din, malaki epekto din siya sa trapiko kung mababawasan po yung mga bus at so anong usapan ng DOTC at MRT dyan? Ang DOTC po bilang aming mother organization ay nag-conduct na po ng bidding at nagsasa post-qualification process na po yung pagbili ng panibagong mga tren. Kaya nasabi po natin, ito pong tren na bibili natin na 48 cars, new cars, ang gagawin po kasi dyan, gagawa po muna ng prototype yung mananalo sa bidding. Ay gagawin po yan. Pag nagawa po yan,
Iti-test po natin at kung angkop po at tama ang pagkakagawa niya, saka pa lang po siya magmamanufacture nung kabuuang 48 at saka i-deliver sa atin. So, ito na po yung proseso na pagbili ng tren. Sa kahit saan po tayo bumili ng tren, ganun po talaga yung proseso ng pagbili. Opo. Siguro, panguling mensahe po para sa mga kababayan natin na araw-araw po ay sumasakay at pumipila para sa MRT. Go ahead po, Director. Sa amin pong mga pasahero, kami po ay humihingi ng paumanhin dahil nararamdaman po namin ang hirap na dinadanas ng ating mga mananakay sa mahabang pila. Ang lahat po ay amin ding ginagawa para po maibsan ang anumang kahirapan na nararamdaman ninyo. Alam po natin na ang solusyon dito ay dagdag na tren. Ginagawa na po ito ng DOTC at ang lahat po ng bagay na maaari namin gawin para maibsan po ang inyong paghihirap ay amin pong gagawin. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Salamat po. Si Director Renato Sanos.